Treasure hunting weekend mga katiyats, kami naman ngayon ay nasa labas ng syudad para puntahan ang ating katiyats na magpa-remap ng kanyang treasure site. Alas 7 ng umaga ngayon kaya nakahanda sila katiyats ng almusal. Ito'y masarap na Bisayang manok na inadubo. Kaya minsan lang tayo makakain ng Bisayang manok. Wala na kasi ito sa syudad. Ang Bisayang manok ay nasa kabundukan na lamang. Kaya kain tayo mga katiyats. Okay, so tapos na tayong kumain. At punta na tayo doon sa site kung saan merong dead old tuog tree na ang tanging makikita na lang dito ay mga ugat. Ayon sa ating katiyats ay meron ng nasa tatlong grupo ang naghanap ng dead tuog tree na ito na malapit sa isang balon o isang atabay din na old atabay. Kaya magandang din to, marker plus history na merong naghanap. So medyo malaki-laki na ang tsansa na meron talaga kasi merong naghanap nitong dead tuog tree. Kaya ito, ilang hakbang na lang ay makarating na kami doon. So ito yung site. At lilinisin muna nila katiyats ang area. Ito yan. Nandito yung ugat ng dead tuog tree. At mamaya atin i-remap. Galing dyan, kung yan ay isang benchmark o isang fulcrum marker, ibig sabihin nasa unahan, nasa east or west, north or south ang nakabaon na item. Kaya lilibutin natin yan mamaya. Meantime, atin muna linisin ito para lalabas ang ugat ng kahoy. Pag ganitong klaseng marker na mga dead tree, dead old tree, centennial tree, dapat talaga ay meron itong countersign na isang bato na medyo may kalakihan at ang distansya ng bato na yan sa kanya ay within 5 to 15 meters. So 5 pinakamalapit, 15 meters pinakamalayo. At dapat ang bato ay naka-align east or west kapag ang kanyang marker ay isang kahoy. At kapag ganyan ang nangyari na mayroong bato na malapit sa kanya na may marka rin na malapad or mabilog, basta't merong marka, anumang marka, letra or arrow, ibig sabihin legit marker ang dead old tree na inyong natagpuan. Dito sa aming hinahanap na dead old tree, ugat na lang kasi ito, so wala tayong makitang marka sa kahoy katulad ng pako na malalaki kapanahonan ng hapon. Kapag mayroong ganyan ang inyong tuog old or acacia tree, ay tunay na marker yan for treasures. Ngayon hinahanap namin dito ay alignment ng east and west kasi yan ang mga direksyon galing sa kahoy ang palaging nilalagyan ng mga giveaway. Kapag kahoy, karamihan yan ay giveaway ang nilalagay, pero minsan ang kahoy din ay marker ng entrance to a tunnel na katulad ng tunnel ni Rogelio Rojas na malapit sa kahoy ang entrance, pero yung tunnel ay tunnel ng big deposit. Pero yun, malayo yun sa kahoy. Ang entrance lang niya ay malapit. Okay, so pagkatapos nito ay amin na umpisahan ito pag-detect ni Penduluman, ni Invisible at ni ako. Kasama din ako dito. So ito ang kahalagahan ng compass. Kasi galing sa kahoy na benchmark ay atin kaagad i-locate ang mga directions na mayroong posibleng nakabaon
like east and west. At pangalawa na yung north and south. Meron din mga offset na direksyon katulad ng northeast, southwest. Pero karamihan yan ay naka-align talaga sa east and west. Kapag mga ibinaon na mga giveaways. At meron akong tip sa inyo mga katiyats, kapag meron kayong magnetic compass, importante ang magnetic compass. Kasi kapag napadaan kayo sa big deposit na mayroong, sabihin natin, 3 truck of gold or 2 trucks of gold or 1 truck of gold, kapag malaki talaga, ang compass nyo na magnetic ay hindi na yan marunong maghanap ng north. Siya ay naliligaw na. Kapag ganyan, naikot ng ikot na lang siya at hindi niya maituro ang true north, ang totoong north, ibig sabihin na diyan kayo nakatayo sa ibabaw ng napakalaking deposito. So yan ang isang technique ng magnetic compass. Kapag meron kayong ganyan, maganda rin yan. Kasi kapag nakita nyo na ikot na lamang ang compass nyo, so ibig sabihin nakatayo kayo sa isang anomalya. Ang anomalya na yan ay pwedeng napakalaking deposito of treasures or napakalaking deposito ng natural minerals. Okay, kaya yan ang kahalagahan ng magnetic compass. At gamit ang ating divine rod, L-rod or dowsing rod, ay umpisahan natin paghanap ang parte ng area na mayroong anomalya. Ang anomalya na yan ay pwedeng treasure or deposito ng minerals or mga bato na puno ng minerals. Kaya mas maganda na ang gagamit kayo ng dowsing kaysa hindi kayo gagamit. Kasi ito, kung hindi minerals, ay treasure ang matamaan nyo. At hindi lang yan, ang tools na yan ay tinatawag na divine rod. Kapag gagamitin yan ng ating Panginoon na instrumento para ituro sa iyo ang area, ay doon talaga yan mag-iikis. At hindi lang yan, ang history ng dowsing rod ay matagal-tagal na yan na gamit sa gold hunting ng mga taga-west tulad ng Amerika sa California Rush, yung pinakamalaking pagmimina noon sa California, kaya nagiging malaking syudad ang California ng Amerika. At merong kanta na ni Neil Young na California Gold Rush. Yan ang history ng California, napakaraming gold nuggets. At ang ginagamit doon ng mga kagamitan na hindi electronics sa pagganap, pendulum at saka dowsing rod or L-rod. Kaya sumisikat ang mga ganyan noon. Ngayon nga lang ay bilib na bilib tayo sa electronics. Pero sabi ko naman, wala nang ibang premier na treasure pointer kundi ang ating Panginoon. Kaya kung kahit yung mga instrumento na yan, kung ayaw ng Panginoon na ituro sa iyo, ay hindi yan magtuturo. Kahit anong mahal pa ng gamit mo, kapag hindi tuturo ng Panginoon sa inyo, sa atin, ay maliligaw pa rin tayo. Kaya kahit magdasal ka lang, makaupo, ipikit ang mata, ay hihingi ka ng sign sa Panginoon, ay biglang mayroong lilitaw na sign. Katulad ng mga golden paru-paro na yan. Kung ibigay yan ng Panginoon sa iyo, kung saan dadapo yung golden paru-paro, pwedeng dyan ka magukay. Katulad na lamang ng treasure at the end of the rainbow. Merong totoong nakakuha ng ganyan. Kaya nagiging legend ang rainbow as a treasure pointer sa ano naman yun? Sa England nangyari. Okay, kaya collaboration with my team Invisible Man with this manual gadgets. Kompleto siya ng manual. Meron siyang locator, merong jump wand,
At merong meron din siyang dowsing. Mga ganyan. Kaya amin lang yan ginagamit. Pagkasakali isang lugar ang ituturo, so malaking tsansa na nandyan. Kasi parang lang yan. Itong naghahanta ka. Kapag swerte mo, ay talagang mananalo ka. So pwede na aliha. Kung wala direct. Okay, so ito talaga yung lugar na mag-detect sa kanya. Mismo ang puno ng yan yung puno, patay na siya, ugat na lamang siya. At dyan lahat nag-detect, pati na yung pendulum. At maya i-detect ko ito using my Ang aura may spring nukta macro tsaka ng dowsing. So ito, try natin kay pendulum kung mag-swing ba yan doon papunta sa ugat ng kahoy. Ang maganda rito kasi hindi ikis ng ikis ang mga dowsing kahit saan, kundi diyan lang. Yan ang maganda. Meron kasing mga lugar na punong-puno ng minerals. 5 hakbang mo pa lang ikis na naman, and then 5 hakbang ikis na naman ang dowsing mo. Kahit ang locator mo ay ikot ng ikot. Yan ang mga mahirap na lugar kasi punong-puno ng minerals or mga minerals rock na malakas mag-detect. Tinatawag yan ng iba na decoy. Nadidikoy sila. Kasi ang mga magnetic rocks, mineral rocks na maraming iron, ay talagang mag-detect yan. Kahit sa scanner, mag-rehistro yan na gold. Okay, so yan, titingnan natin yan. Doon yan mag-swing papunta sa ugat. Okay, ang drop 1 dahil doon din mag-swing. Ayan, papunta sa ugat yan. Kulang na lang dito ay scanner talaga, mga katiyats. Di bale, baka magkaroon tayo ng scanner by next month. Sa awa ng Diyos. Tingnan natin kung may scanner, kung makakuha tayo. Kasi ang ano ko naman dito sa treasure hunt, ang aking tinatawag na forte, ang expertise ko ay pagbasa ng mga sign. Kung walang sign, talagang gagamit tayo ng instrumento. Tulad dito, wala tayong makikitang arrow dyan. Talagang instrument na ang gagamitin natin. So ito, ilabas ko na itong nukta macro. Ito yung entry level sa mga deep penetrating detectors, geoled system. Ngayon ay wala na yan. Geo-hunter na ang pinalit dyan. Meron lang siyang monitor. Ang halaga noon ay mabibili nyo 300,000 to 500,000. Scanner na yun ha. From nukta macro, makapag-detect ng lalim na 7 up to 20 meters deep. Meron kasing isang geo-hunter na itong professional or advanced. Yun ang mahal yun, 500,000. Yung isa, yung basic lang ay nasa 300. Kaya kung gusto niyong bumili ng mga ganyan sa ating kaibigan sa Bourbon Electronica, tawag lang kay Roniel Bourbon. 0975-6675-030 ang kanyang numero. Sabihin niyo ako ang nag-recommend. Banggitin niyo lang ang aking channel, The Golden Boy or The Surigao Sun, at magkaroon kayo ng 2 up to 5% discount depende sa item. Okay, so ito yung kanyang number. Ngayon, ang nag-detect dito mga ka-TH ay yung bandang east ng kahoy. So yan yung kahoy dyan. Latang-lata na talaga yan. So bandang east,
Pero basta lang. ang detection sa aking metal detector. Okay, kaya tutusukan niya namin ng layout na kwadrado. Para diyan nila yan hukayin by next week. Okay, at sana pagpalain kayo sa mga project nyo dyan, katiyats. At huwag lang masyadong maingay kapag maghukay. Kasi nga, kaya hindi tayo nakakakuha kasi maiingay tayo. Tumatawa tayo sa loob ng tunnel, kung ano-anong kwento. Ayon sa nagkakuha niyan, ang mga Koreans at saka Japanese kapag nangukay niyan, ay hindi sila nag-iingay sa loob ng tunnel. Talagang yun ang kanilang superstitious belief na wag masyadong lakasan ng boses. Magbubulong-bulungan lang, bulong. Kung mag-usap sa loob ng tunnel, mga katiyat. So yan, ito. Yan yung tinutusukan ang pinakamalakas na detection. Okay, so hintayin na lang ako ng balita sa ating mga katiyats by next month kung anong meron sa test dig. Test dig muna bago magpatuloy ng malalim kapag meron ng makikitang magagandang signs. Okay, so hanggang dito lang mga katiyats. Ako'y magpaalam na hanggang sa muling treasure hunting weekend. Huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang sa channel para palagi kayong updated sa mga uploads. Okay, ito yung atabay na wala ng tubig. Dinidetect din namin pero wala siyang detection. Yung punong kahoy lang talaga ang meron. Okay, so until our next video, we'll see you on our next treasure hunting weekend mga katiyats. Bye for now.